Magandang araw sa inyo mga kaibigan at kababayan. Kamakailan tayo ay dumaan dito sa kalsadang ito na sakop ng Barangay Ditailen dito sa bayan ng Maria Aurora sa Aurora Province. At tayo ay nagtungo sa mga barangay ng Quirino at Dibukaw. Meron tayong sinadya doon. So, itong kalsadang ito po na mula po sa barangay Quirino proper doon sa kanilang barangay hall o outpost patungo po dito, ang dulo nito ay dito sa may junction ng National Highway dito sa Barangay Ditailen, malapit sa gasolinahan at sa simbahan ng Iglesia ni Cristo sa may highway. Kung saan dito rin po pumapasok o dumadaan yung mga turista papunta po dito sa may Balite Park ng Quirino. Papasok sila ng highway dito sa may Ditailen. Ang sakop ito ng Ditailen. Ang kalsadang itong baku-bako o sira-sira na rin, nabasag na. Sa boundary ng dalawang barangay na ito. Nung nakaraan ay naibalita na rin natin yung kadugtong na bahagi nito na sakop naman ng Barangay Quirino o Barangay Ditailen pa rin sa unahang bahagi patungo ng Barangay Quirino na. So, nalagyan ng concrete na bago yung isang bahagi. Sakop ito ng Ditailen at ito namang bahaging ito ay siya na ring lumalalim na naman yung pagkakabitak-bitak ng semento ng concrete nito. At manipis lang ito at talagang kaya madali ring mauka at malabnaw yung pagkakasemento. At kung sino mang lokal na kontraktor, sayang ho ang pera dito. Bagamat siguro as usual tinipid at talagang pagdaanan naman ng malalaki o konting ulan, ayan, talagang masakit sa mga puwit o katawan ng mga nakasakay ng mga motorista sa kanilang tricycle o motorsiklo o ano pa mga sasakyan. Kaya kung minsan inaantay muna makalampas yung kasalubong bago sila dumaan dun sa kabila na mas medyo makinis pa ng konti, pero itong bahaging ito ay talaga namang ayaw daanan at kung walang magagawa at kailangan daanan, talagang kakapit na lamang o magmi-minor yung dadaan dito sa kalsadang ito. At ito ay talaga namang makatag o matatagtag ka talaga at talagang kaya malambot o matigas yung shock o yung molya ng iyong sasakyan. So, hindi natin alam kung kailan ito muling maipapagawa. Yung bahagi nito sa unahan patungo ng Barangay Quirino ay kamakailan ay kinongkreto na, pero ngayon naman ay may nagkabitak-bitak na rin at medyo nagsimula ng mabasag at ayon sa mga residente na nakausap natin dito at sa mga motorista na nabibwisit at araw-araw silang dumadaan dito. Sana ay ewan ko kung paano pagtutuunan ito ng pansin at ang mga barangay officials ay sana naman lalapit sila ng paghingi ng pondo. Dahil ang mga barangay officials maaaring may pondo rin sila pero kaunti lamang, pero inilalapit nito pangkaraniwan nila sa mga municipal officials o sa munisipyo at o sa mga mayor para magkaroon ng pondo kung saan makakahanap ng pondo o sa provincial government upang malaanan ng pondo at mga ipagawa ito at kung sinong kontraktor na kanilang pipiliin. Maganda sana kung mga proyekto sa buong Pilipinas ay katulad sa ibang bansa na talagang pinatitibay at talagang hindi matitibag, talagang matagal ang panahon, makapal, pero pag mga ganito lamang na madali ang paggawa ay talaga namang masisira at masisira din. Sana maging eye-opener ito sa atin na kung dala naman ang mga mamamayan at sanay na sila sa ganitong mga pagawaing, mga patakbuhing mga proyekto, ay talaga namang nasasayang ang pera.
kinakailangan medyo matibay ang gawin at yung kasunod naman ang gagawin, hindi yung maging yung tibag ng tibag dahil mga patakbuhin yung gawa, tinipid at talagang maaaring mayroong mga nakinabang din. At syempre hindi maiwasan kung minsan yung mga lagay ng mga nakikihati ang mga yung mga politiko o naihalal ng bayan, yung mga kung sino mang mga opisyal ng bayan at nailan at doon sa mga kontraktor o di kaya talagang konti lamang ang pondo kaya tinitipid ng todo. Ganyan talaga sa Pilipinas hanggat hindi tayo nagkakaroon ng mga matitinong mga pamunuan, matitinong mga leader, talagang matitinong kontraktor, talagang ang pera ay nasasayang. Hinihiling ng mga motorista at mga residente ng lugar na ito na sana ito ay maipagawa naman ng maayos at kung kailan na hindi pa alam. Minsan pupunta natin ang mga barangay officials at matanong natin kung ano ang kanilang plano sa kalsadang ito. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co. reporting.